Binuksan ni Trump ang pampulitikang pananakot laban sa Iran matapos mahuli ang 4 na lalaking konektado sa revolusyonaryong gwardiya ng Iran sa Kuwait sa isang operasyon na nauwi sa armadong sagupaan. Noong Martes, ika-12 ng Mayo, ayon sa mga otoridad ng Kuwait, sinubukan ng grupo na makapasok sa isla ng Bubia upang magsagawa ng mga mapanirang gawain laban sa teritoryo ng Kuwait, ngunit naharang sila ng mga lokal na puwersa. Nasugatan ang sundalo ng Kuwait at parang bombang epekto nito sa Tehran dahil ginamit ito ni Trump bilang malakas na argumento. Habang ang rehimeng Iranian ay nagsusulong ng negosasyon at nagpapalipas ng oras, lumalabas ang kanilang mga ahente sa isang estratehikong isla sa Golpo na inakusahan ng lihim na pagkilos laban sa kaalyado ng Estados Unidos. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon, siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling well-informed. Real-time na impormasyon, mataas na kalidad ng pamamahayag at kredibilidad ni Milson Alves. Tinuring ng Kuwait ang kaso bilang direktang paglabag sa kanilang soberanya, ipinatawag ang embahador ng Iran at hiniling na agad itigil ng rehimen ang mga mapanirang aksyon. Matindi ang mensahe dahil ang isla ng Bubia ay hindi basta-bastang lugar. Nasa estratehikong posisyon ito sa Golpo, mahalaga sa militar at konektado rin sa mga mahalagang proyektong pantalan. Dito pumapasok si Trump sa sentro ng laro. Habang pinapakalat ng Iran ang presyon gamit ang isla, milisya, drone, misil at mabilis na bangka, ginagamit ng Washington ang bawat pagkakamali ng Iran bilang katwiran sa paggamit ng puwersa. Ang pag-aresto sa mga lalaking ito sa Kuwait ay nagbigay kay Trump ng konkretong pangyayari. Hindi lang ito simpleng usapan sa banta ng Iran. May mga nahuling ahente, may kumpisal na itinuro ng lokal na otoridad at isang sundalo ang nasugatan sa teritoryo ng kaalyadong bansa ng Estados Unidos. Para sa kanila, ito'y pagkakataon na patigasin ang tugon nang hindi na kailangan mag-imbento ng dahilan. Nangyari ang insidente habang pinag-aaralan ni Trump ang bagong opsyong militar laban sa Iran. Iniulat na tinalakay ng White House ang pagbabalik ng mga operasyong eskorta sa kipot ng Hormuz. At hanggang sa matamaan ang halos 25% ng mga target ng Iran na namapana ng mga militar ng Amerika, ngunit hindi pa tinatamaan. Sinubukan ng revolusyonaryong gwardiya na kumilos ng palihim, ngunit nabunyag din sila. Ayon sa mga impormasyong inilabas, 6 na miyembro ang di umano'y lumahok sa tangkang paglusot, 4 ang nahuli at 2 ang nakatakas. Sakay ng bangka, nagkunwari ang grupo na karaniwang gawain lang sa dagat para maitago ang kanilang misyon ng pag-atake. Karaniwan ang parang ito sa mga operasyon ng Iran sa rehiyon. Counting official na bakas, paggamit ng di-official na puwersa, pagtatangging politikal at paglipat ng panganib sa iba. Pero sa pagkakataong ito, nagtapos ang plano sa pagkakaaresto at pampublikong diplomatikong protesta. Mas lalong mabigat ang hinala laban sa mga espiya na ito dahil maaring hindi lang sila gumagawa ng pagmamanman, kundi naghahanda rin ng isang lihim na pag-atake laban sa Kuwait o iba pang kalapit na bansa para gawing puhunan sa negosasyon ang takot. Ilang beses nang ginamit ng Iran ang paraang ito. Gumamit ng ahente, milisya, mga silulang nasa labas ng bansa o inupahang kriminal, itanggi ang direktang pagkakasangkot at makinabang sa kaguluhan para sa politikal na interes. Mismong kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos ang nagsabi noong Marso 2026 na isang ahente na konektado sa revolusyonaryong gwardya ang nahatulan dahil sa terorismo at pagpatay na may bayad. Matapos niyan aminin na ipinadala siya para mag-organisa ng mga pamamaslang na politikal at pagnanakaw ng dokumento. Noong 2024, inakusahan ng kagawaran ng katarungan ang isang operatibang Iranian na kasali sa planong manmanan at patayin si Donald Trump at isang babaeng Iranian na kritiko ng rehimen sa New York. Noong 2025, sinabi ng mga otoridad ng Azerbaijan na napigilan nila ang planong konektado sa Quds Force na patayin ng isang rabbi gamit ang lokal na kriminal para bigyan ng Iran ng kunwaring walang kaugnayan sa operasyon. Kaya kapag may mga lalaking konektado sa Revolutionary Guard na lumitaw sa isang estratehikong isla ng Kuwait na inakusahan ng paglusot at mga mapanlabang kilos, nagkakaroon si Trump ng matibay na dahilan para idiin ang Tehran. Hindi lang negosasyon ang gusto ng rehimen, kundi nililika rin nito ang takot sa rehiyon para magkaroon ng kalamangan sa usapan. Lalong lumaki ang epekto sa rehiyon dahil sa sabay na rebelasyon, dumano'y nagsagawa ang United Arab Emirates ng mga lihim na pag-atake laban sa Iran, kasama ang opensiba sa refineria sa isla ng Lavan.
Ang impormasyon ay inilatala ng Wall Street Journal at inulat din ng Reuters na may paalala na hindi nakumpirma ng Reuters ang lahat ng detalye ng mag-isa. Ipinapakita ng balita na ilang bansa sa Golpo ay hindi lang nagrereklamo laban sa Tehran, kundi nagsisimula ng direktang tumugon kahit hindi nila ito inaamin sa publiko. Hindi pabor sa Iran ang detalyeng ito dahil ipinapakita ang kanilang operasyonal na pagkakabukod. Akala ng Tehran ay matatakot nilang mga kapitbahay gamit ang misil, drone, milisya at sabotahe. Ngayon, nakikita ng Tehran na ang mga kaalyado ng Estados Unidos ay tumutugon, inaaresto ang mga ahente, ipinapatawag ang mga embahador at ayon sa mga ulat, pati na rin umaatake sa mga pasilidad ng Iran. Kasabay nito, lumitaw ang mga ulat na ang mga eroplanong Iranian ay inilipat palabas ng Iran kabilang nga sa mga base sa Pakistan dahil sa takot sa mga panibagong pag-atake ng Amerika. Nagbibigay ito ng mahirap na tanong para sa mga tagapamagitan sa rehiyon. Paano hihiling ng kalma ang bansa sa publiko habang tinutulungan ng Tehran na mapanatili ang mga tagapamagitan? Ang ganitong pagdududa ay pabor kay Trump dahil pinalalakas nito ang ideya na ang ilang diplomasya ukol sa Iran ay panangga para bigyan ng oras ang rehimen. Ang kamakailang pahayag ni Trump tungkol sa mga pag-atake ng Iran laban sa isang malaking barkong Amerikano ay nagpapakita rin ng tono ng White House. Sinabi niya na mahigit 100 missile ang pinaputok laban sa isang barko ng Estados Unidos at lahat ng ito ay napabagsak bago tumama sa target. Binigyan din ni Trump na ang mga sundalong nagtatanggol ay may ilang segundo lang para kalkulahin ang ruta, tukuyin ang banta at pahintulutan ang interception. Dahil maaring humantong ang isang pagkakamali sa pagkawasak ng $1 billion na estratehikong barko at pagkasawi ng maraming sundalo. Sa kasaysayan, ang mga nabigong operasyon ng espiya ay madalas na nagbago ng klima ng politika bago ang mas malalaking desisyon. Noong 1960 at 60 nang ang eroplano ng espiya ng Estados Unidos na U-2 ay pinabagsak sa ibabaw ng Unyong Sobyet, sumiklab ang krisis sa diplomasya. Dahil nagawa ng Moscow na ipakita sa mundo ang konkretong ebidensya ng aktibidad ng Amerika sa kanilang teritoryo. Ngayon, sa kabaligtarang sitwasyon, inihaharap ng Kuwait ang paratang na may mga ahenteng konektado sa revolusyonaryong gwardiya na pumasok sa kanilang isla upang maghanda ng mga kilos na mapanira. Ang pagkakaiba ay sa pagkakataong ito, hindi Iran ang lumalabas na biktima ng paniniktik, kundi siyang inaakusahan na nagpadala ng mga tao upang kumilos. Ang ganitong uri ng ebidensya ay nagbabago ng usapan dahil mula ito sa abstraktong hinala at pumapasok na sa larangan ng lantad na ebidensyang politikal. Ipinapakita ng ibang bansa na ang pagkakahuli ng mga ahente ay maaring magdulot ng matitinding tugon. Tinuring ng Israel na direktang banta sa seguridad ang mga selula at paglusot na suportado ng kalabang rehimen. Nang maharap ito sa mga pag-atake sa mga pasilidad nito sa enerhiya, humingi ang Saudi Arabia ng mas mahigpit na proteksyon at mas malawak na koordinasyon sa riyon. Matapos ang mga kaso ng mga dayuhang operasyong isinagawa sa teritoryo nito, nagpatupad ang United Kingdom ng mas mahigpit na parusa, pagpapaalis ng diplomat at hakbang sa intelihensya. Para kay Trump, ang ganitong sitwasyon ay tumutulong upang pag-isahin ang mga kaalyado sa iisang konklusyon. Hindi umatras ang Iran sa walang saysay na pakiusap, kundi kapag naramdaman nila ang lakas, gastos at pag-iisa. Tumaya sa tahimik na paglusot ang revolusyonaryong gwardya. Ngunit nabisto ito. Pinagbawalan ng Agora Shock ang Pransya ng letra S. Habang binabanggit ang tigil putukan, maaaring napapadala ang Tehran ng mga ahente sa mga kalapit bansa. Ito ang puntong nagbubukas ng pampulitikang takot para sa rehimen ng Iran. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kong bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Nasa description ng video ang mga news link. I-like mo ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.